Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo nga ni ata bisan sa hulga sa ulan. Grabe ulan na. Mo po ulan o magsugod simba. So anyway, magkapadayon magita bisag ulan. Gahapong adlaw bisag gatalisik. Wala man gyud gatalisik diri sa balay, pero dagkum-dagkum lang ba. Pag naog na mo dito, ning ulan na si daghan mi si Jimbot mo drive silang analin si tumitanan silang jok silang jek silang bingbing adet dito sa Angela kuyog na mo pero ga ulan pagabot na mo dito ni hinay ang ulan napamampoy na tagaan gyud ang trucks so nag-iskot mi ingon si bingbing ang choir karon murag earlier manguto sila ang choir manlakaw so pasalamat sa choir nga sa ilang sulwining gahapon nakasave pod sila og lima kakalag so salamat gahapong adlaw sa ilang lakaw pero nagtuo ko nga naabtan ko to sila ulan siguro so anyway mauna ang atong mga activities atong gahapong adlaw Romans chapter 3, 1 to 8. Romans chapter 3, manindog ta? Romans chapter 3, 1 to 8. Wala na ako nag-ikuan niya, butang sa screen kay aron nabrihan na to atong Biblia. Romans chapter 3, 1 to 8. 1 to 8. Romans chapter 3, 1 to 8. Atong basahon ni og tubag-tubag. Hay taas-taas man ni Asya. Anyway, kanini ang mensahe kuan niya is mura tag Socrates ano ba Socrates dili dito kay variety lang to pungutana okay so itong basahon ni tubag-tubag I read verse 1 you read verse 2 tamang to say okay verse 1 what advantage then hath the Jew or what profit is there of circumcision verse 2 go Verse 3 For what if some did not believe? Shall their unbelief make their faith of God without effect? Verse 4 go God forbid, yet let God be true, that every man a liar, as is written, that thou mightest be justified in thy case, and mightest overcome when thou art judged. Verse 5 But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? I speak as a man. Verse 6 go. God forbid, for then how shall God judge the world? Verse 7 For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory, why yet am I also judged as a sinner? Verse 8 go. And not rather as we see others we reported, and as some affirm that we say, let us do evil, that the Lord may come, whose salvation is just. Kaya apo tamahan naman langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat kayo Ginoo sa imong presensya. Salamat sa presensya sa Balang Espiritu. Salamat Ginoo sa maanindot nga pagtulunan sa among Sunday School. Salamat Amahan naka-start na si Sweet sa Sunday School sa mga kabataan. Salamat Ginoo sa maanindot nga awit sa choir. Salamat sa mga choir members Ginoo nga doon na sila na-save gahapon 5 kakalag. Among salamatan ikaw Amahan. Dios kalahit nun, ining kahaponon, akong ipangamuyo kanimo, taga-igahom ang imong pulong, kinimong ulipon Amahan, nga walay kahibalo, taga-igsusulti, nga matudloan gyud Amahan, pinaagi sa pagtudlo sa Balang Espiritu. Among ipangamuyo Amahan, ang imong presensya, pinaagi sa Balang Espiritu, ug abuga ang mga evil spirits, bisan si Satan Ginoo ipalayo diri kanamo, nga dili siya makaisturbo kanamo. Among ipangamuyo usab kini mga ekwipo nga among gigamit sa among pagsimba kani mo maproteksyonan ni Amahan.
Dios nga langit nun, salamat kayo sa mga kauban na mo nga nagabiyahe apan imo gipapauli sila safely amahan nining among lugar. Dios nga langit nun, kini among pagampo pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, manin, magdingot ta. Dili lang nako ni binisayon kay ako ra ning binisayon in the process. Kani atong gipangbasa nga bersikulo. Siguro matingala mo sa atong mensahe, mao ni atong uluhan sa mensahe. Objections that demand answers. Siguro obserba na nimo ganiha sa nagabasa tanong daghang kay mga questions. Daghang mga question mark. So mao na atong uluhan sa atong mensahe karon, objections that demand answers. Objection that demands answers. So sa concluding verses sa atong last chapter, atong Romans chapter 2, ang concluding verses adto, si Paul nagsulti sa mga Jewish readers, mga Hudyo, Jewish readers, nga kani sila sama ra pud na sa ubang tao are sinners in the sight of God. So, mao na isulti in the concluding verses of the last chapter, Paul tells his Jewish readers that they, kato mga Jewish, like all other men, are sinners in the sight of God. Mao na ang gisulti ni Paul. Now, si Paul gipahinumduman lang sila nga unsay ilang gikinahanglanon, unsay gikinahanglanon sa mga Hudyo, dili outward expression sa ilang faith ba nga mao na sila nagpa-circumcise sila dayon maghisgot pag yun sila nga bawal manluwa anang sabat sa manluwa ka sa bato okay ra pero manluwa ka sa dito siyuta dili maayo ka mahimong lapok ngunana ba ang ilang mga outward expression sa ilang religion. Ingon si Paul nga ang importante kayo is an inward work of grace that converts the soul and makes the sinner right with God. Mao na ang gisulti gyud, mao na ang gisulti ni Paul. Now, kani nga verses atong gitun-an karon, logical continuation ni sa mga hunahuna nga gimension atong chapter 2. Logical continuation na niya siya. So, siguro makahinumdum ta nga kani si Paul usa ka traveling evangelist missionary. Ga-travel siya then gasulti si Paul sa Dios. O sa halos sa tanan mga syudad nga gibisitahan ni Paul, ang una gyud niyang adtuon moadto siya sa Jewish synagogue. Mao na ang iyahang una atuan. Mato sa Jewish synagogue, then i-share niya ang message of salvation through the Lord Jesus Christ. Mao na ang iyang kanunay isulti dito. Now sa iyang paghimo nini kita makasiguro ta nga si Paul naka-encounter gyud siguro og daghan kang argumento sa iyang mensahe. So it would seem that these verses which we have read this afternoon give us 4 of those arguments. Kani atong ibasa karon. Now, si Paul siguro pangutana pud siya, then pangutan-on pud siya, then tubagon pud niya ang mga pangutana nga gipangutana sa mga Hudyo mismo nga kauban niya. Kaning mga Hudyo, they were raising questions, they were raising objections to the message of salvation kanang gitudlo ni Paul. By grace through faith. Mao man na gitudlo ni Paul. Nga mao ni ang kaluwasan nato, it's by grace through faith. So, daghan silang objections, and these objections kinahanglan tubagon. Sometimes maghuna-huna as we think about these objections and the answers to them, there is a message for us here as well. So, samtang hunahuna ta sa aning mga objections sa mga Hudyo,
o ang mga tubag ni Paul aning mga objections nila, doon na po ni mensahe alang nato karon kahapon nun. Okay, you see, an hour ago, daghan kayo sa ato mga panahon karon, sa ato mga adlaw karon, even some in the church are asking essentially the same questions. Daghan, maurang yapong mga pangutana ha. So, I believe that these verses hold the answers. They and maybe some of you seek this afternoon. Basik ang uban ninyo, na uban ninyo nga dili siguro mo makasulti sa inyong pangutana, pero sa inyong hunahunang kasing-kasing naamoy pangutana. Sama aning mga pangutana sa mga Hudyo. So let's take a few minutes and ponder this message. Ang uluhan ani is objections that demand answers. Objection that demand answers. Number one, muna ang pangutana. Why bother with religion? Nga naman nga mabother patata sa kaning religion na akong isulti ninyo nga kaning religion panikamot ni tao makaduol sa Ginoo. O kinahanglan mahibalota nga ang tao di gyud siya makaduol sa Ginoo. Now kabalo ang Ginoo mo na ang Ginoo mo ni duol sa tao. So, ingon diri sa atong gibasa sa verses 1 and 2, ingon diri. Nan unsa man ang bintaha ang nabatunan sa Hudyo. Ingon diri. O unsa man ang kapuslanan nga anaa sa pagkatinuli. Circumcised man sila. Ingon diri, daghan sa matag paagi labaw sa tanan. Tungod nga ngadto kanila gitugyan ang mga pulong sa Dios. So, mao nang pangutana, why bother with religion? Part A. Is it vain to be a Jew? Kawang ba kung mahimo kang Hudyo? Muna pangutana, is it vain to be a Jew? Tungod kay kani sila being circumcised, dayon they know the law, dayon nagtudlo sila sa uban bahin sa law, dayon dili day ma-save ilang kalag, cannot save the soul. What is the point in being religious? Ana siguro po basig iuna po ang pangutana sa uban nato dire. Now, the Jews want to know why they have to go through all they have to go through if it does them no good. Nga naman nga magpa-circumcise pa sila, nga naman sila mutuog sila sa balaod, dayon nga naman nga mutudlo sila sa uban nga to sa balaod, dili ni makahatag nila kaayuhan. So, mao nang mga pangutana. You see, kaning mga Hudyo doon na guni sila pagbati nga because they were Jewish, they have a special relationship with God. Mauna gyud ang ilang na silang pagbati. Ang kani sila, they were God's chosen people. O dili na ta maka-question na naa kay sila man gyud po gipili si Ginoo. O sila man gyud po gipili si Ginoo. But even though they were special to the Lord, even though God has a plan for them, and He still does this after all. Hantod karon kahapuna sa kung pagsulti ninyo, ang Ginoo do na pay plano sa mga Hudyo. That does not change the fact that they were still guilty sinners before the Lord. Una na siya ang kamatuoran na nasa. So considering the fact that good works cannot save the soul. Cannot save the soul. Gahapon ga istorya sa analin nga nangayo to doon nangayo niya trucks kay nagtanaw siguro sa truck yan siya nga gay ko anang trucks be kay gipangayuan siya analin kay ko anang trucks be kay mananaa kay maluwas ta dili pinagis mga buhat. Wala ba. So gihatag po na nalin tong iyahang daghang truck. So balik ko nako nga good works cannot save the soul. Kanang church attendance malipay ang Ginoo, pero wala pa gani ka ma-save. Kana imong church attendance dili na makadalhan mo sa langit.
klarohon ato na niya siya. Kanang atong clean living, kanang buutan gyud ta kay ba, buutan kay na siya. Dili na makagarantiya nga muadto ka sa puloy-anan in glory. You home in glory. Then what is the point in being a Baptist? What is the point in being a Baptist? Why join a church? Why attend kaning serbisyo? Why bother with being a religious person? So, if being religious will do no good for you. So, daghan baya atong masabtan nga maupod niya pangutana sa atong mga panahon karon. Dunay mga tao nga mao ni ang ilang pangutana sa mga panahon karon. Gratefully, God has an answer for the Jews and has an answer to every one of us in our day karon. Dunay tubag ang Ginoo. Part B. There is value in being a Jew. Muna ang point part B. There is value in being a Jew. Paul responds by reminding the Jews that they were blessed. Gipahinumduman niya ang mga Hudyo nga kamo gipanalanginan gyud mo sa matag pamaagi. Pero nagtuo gyud si Paul nga ang pinaka-dako nga ebidensya sa ilang panalangin was that they had been given the Word of God. Mao gyud na ang dako kayong gisulti ni Paul, dako kayong panalangin nga gisulti ni Paul alang sa mga Hudyo kay didto diha kanila gihatag ang pulong sa Dios. Dito ang Ginoo sa Mount Sinai gihatag dito ni Moses ang law. So, when God gave man His word, He gave it through a Jewish pen. Mo bitaw kita nga mga Christian mulaban gyud tag Hudyo. Mulaban gyud tag Hudyo kay kanuman gasulat ani Hudyo. Sulat ani good Hudyo. Si Jesus Christ nagpakatao diya sa mga Jewish people. Ang kamatuoran ani no? Only the books of Luke and Acts were written by a non-Jew. Mauna nga kita dili gyud manalilong nato nga mudapi gyud tag mga Hudyo. Yes, makaingon ta God had blessed them in that He had given them His word. He had given the Jewish people the revelation of Himself and of His will to mankind. Diha gihatag sa Ginoo, diha kanila ang diha gipaila una kanila kinsang Dios. However, instead of this bringing them into a place where they walk in a special relationship with the Lord, it places them in a position of greater responsibility. Sabi ni mo na ang nahitaboan niya siya, gihatag sa Ginoo ang word of God sa mga Hudyo. Ang ilaha tuman-tuman lang sa mga balaod, dayon nagpasigarbo sila nga dunay special relation sila sa Ginoo, pero ang gipasabot ni Pablo diya kanila nga tungod anang panalangin ninyo naamo sa posisyon nga dako kayo inyong responsibility. Amen. Because they had the truth. Tungod kay naa nilang kamatuoran, kani sila mag-responsable ngadto sa Ginoo nga ang tao magkinabuhi pinaagis kamatuoran. So, mga analogy lang niya siya, analogy. Imagine that there was a remote island. Makapalo through mga siya diyan na screen. Imagine that there was a remote island which was permanently shrouded in darkness. Layo ka nga island ba nga ngit-ngit kayo, siging ngit-ngit kayo. There is only one way of the island of darkness by means of a narrow footbridge that stretches across a deep chasm. So, layo kayo nga island,
layo ka nga island, then sige gangit-ngit. Then kung atuon na nimo nga island, pinaagi lang wagi ka ng gamay kayong footbridge nga gibutang diha, lalom kayo ang chasam, layom kayo ang pangpang ba, lalom ang pangpang. Mao na ang itabuan ng island na. Now, let us further suppose that everyone on the island is given a tiny pin light. Supposition lang ni siya nga matakusa dito sa island, gitagaan sila tiny, gamay kayo nga pin light. Gamay kayo. So small that it can illuminate the darkness for one foot in any direction. Nagamay niya ang pin light, then pasigaon nila, one foot rapod ang iyang mahayagan. Pare dire, 1 foot rapod. So, gamay ra gyud kayo ang mahayag niya. So, pero doon ay usa ka grupo nga gitagaan og powerful searchlight. Gitagaan sila powerful searchlight with a beam nga ang iyang siga na strong kayo nga makaputol sa kangit-ngit layo miles and miles away. Doon ay grupo gitagaan na siya. Now, although the searchlight was given to this group in order to help them find the bridge, and so that they then could help others find the bridge. Sabi nimo, kantong dako kay nga searchlight, naunsa man nga gigamit man noon nila pagpangita og dagom nga naa dinha sa mga dagami. Kasi gigamit pagpangita sa dagom nga nas dagami. Kasabot ba mog dagami? Kanang sa humay. Kanang sa humay ba? Mga kuwan sa humay. Gigamit man noon dito. So, this is exactly what the Jews were guilty of before the Lord. Muna niya siya. So, they argued about such things as whether or not it was against the law to spit on the Sabbath. Magsige man lang sila. Muna akong isulti ganiha. Nalingaw mo ko sa study niya ba? Karoon pa ko kabalo nga mag-argue dahil na sila kung batok ba sa balaod kung manluwa ka panahon sa ilang Sabat. Dayon, ingon dito sa ilahang argument nga kung manluwa ka sa bato, okay ra. Mao na ilang mga argument. Kung maluwa ka sa bato kuno, okay ra. Pero kung maluwa ka dito sa yuta, violation na, sala na tungod kay ang yuta mahimo manglapok. Mao na siya ang ilang siging argument. So, instead of using the word of God to lead men out of darkness, they use it as a means of sending men deeper still into spiritual darkness. Mao ni ang nahitabuan ni Asya. So, the same is true in our day as well. Maura pod gihapon ang pagkatinuod sa atong mga adlaw karon. Men need not think that their good deeds, their religious living, their activities, etc., will buy them favor with the Lord for their salvation. It's not true. The opposite becomes true. Ayaw na ipahuna-huna sa tao nga ang mga ilang mga maayong buhat, ang ilang mga religious living, maayo man na siya, ang ilang mga activities, etc., na makahatag nilang pabor sa Ginoo, nga maluwas sila. It's not true. Dili tinuod. The opposite becomes true. Because the more exposure we have to the truth, the more responsible we are before the Lord. Amen. Ang paminawa niya, akong utrohon. Because the more exposure we have to the truth, the more responsible we are before the Lord. Amen. You see, if you plan to live a substandard life as a child of God, you would be far better off to go to a liberal church. Pananglitan, nagplano ka nga makinabuhi ka nga substandard imong dili ba gyud mo
tumanta sa pulong sa Dios ba. Isip anak sa Dios, ang resulta na ganahan ta mosulod adtong liberal church nga bisag unsalay itudlo dito, dili mo tudlo og bahin sa dugo ni Jesus Christ. Apan, if you are exposed to the truth on a regular basis, you are responsible before the Lord to live the truth. Amen. Hinumduman nato ni kita tanan. Hinumduman nato ni kita tanan. If you are exposed to the truth, pras nato dire, exposed na kayo sa kamatuoran, kita responsable ta before the Lord to live the truth. Magkinabuhi ta. James chapter 1:22. You say, we have been given a very bright searchlight. Gitagaan ta aning asiga kayo nga searchlight. Unsa man na gitawag na siya Biblia. Gitawag na siya Biblia. Nagsulti ni nato how to find the bridge. Mao nagsulti ni nato unsaon nato pagpangita sa tulay, and that we are to show the way of salvation to others. Salvation to others. So, salamat sa atong choir gahapon nga na sila na save nga 5. Now, if we do not do just that, we will be held accountable before the Lord. Kung dili nato ni buhaton, manubag ta sa Ginoo. And if you plan to go to hell, kung nagplano ka nga muadto ka sa impierno, please do it from a church where the gospel is not preached. Kung nagplano ka mato sa impierno, adto ka sa simbahan, musimba nga ang mayang balita wala giwali. Wala giwali dito. And you will answer for the light you have received. So, how are we using the privileges the Lord has given us? Unsa man gigamit ba nato ang privileges nga gihatag sa Ginoo nato? Are we guilty of doing the same foolish things the Jews were guilty of? God help us to realize that multitudes perish while we sit around and in split hairs with brethren. Nara sa tong tapad ang uban nato mga katawhan ay kalag. Nara sa atong tapad, pero abi nimo kung dili nato siya masultihan sa pulong sa Dios, manubag ta. Mao na nga kita dinhi ato dining istorya sa matag usa nga kung mahimo unaha gid imong pamilya. Unaha imong pamilya nga masayb sila. Labi na karon mga panahon na, then maadto ta sa atong mga kaigsunan, maadto ta sa atong mga silingan, then mga friends, kung mahimo, maluwas sila. Masave sila. Number 2, mauli pangutana. Why bother with responsibility? Why bother with responsibility? Nga naman, bother man ka ng responsibility. Ngayon sa verse 3 and 4 nga itong ibasa dere, kay unsa man kung ang pipila wala mo tuo. Giingnan si Paul ba sa mga Hudyo. Kay unsa man kung ang pipila wala mo tuo. Ang ilang pagkadili matinhuon makahimo ba sa pagtuo sa Dios nga walay pulos? Sa verse 4. Ang Dios dili mo tugot. Oo, itugot nga ang Dios matuod apan ang matag tao bakakon. Ingon sa nahisulat, aron ikaw gayod pakamatarungon diha sa imong mga panultihon ug makadaog sa diha nga ikaw hukman. So mao na ang pangutana aning 3 and 4. Why bother with responsibility? Part A. Has God forsaken us because of sin? Mao na pangutana. Gisalikway ba ta sa Ginoo tungod sa atong mga sala? Now, in this second question, the Jews are basically saying that they have failed to live up to the end of the covenant. So mao na ang gisulti sa mao na second question. Ingon sila nga napakyas gyud sila pag kinabuhi sa balaod nga gihatag sa Dios nila. Tungod kay tinuod man kana, since that is true, and some Jews have failed
Does that mean that God has written off the entire nation? Muna ilang pangutana. Doon may dili man putanan. Ingon aning nga argument ba? Dili man putanan. Ay ubang Hudiyo dili pod motoo, dili pod mutuman, dili pod mohimo ani. Ambot ba pasabot nga giwala na ning tanan sa tibuok nasod sa mga Hudiyo? What they are asking is, has the failure of some ruined it for all? Kung ang failure ba sa ubang mga Hudiyo, na-ruin ba, nagunob ba ang tanan mo na ilang pangutana? Has the God of all grace indeed forsaken His chosen people because they sinned? Muna ilang pangutana. And if He has, then why should we bother to serve Him in any longer? Muna ilang pangutana nila. So, they are appealing to the greatness of the nature of the Lord. So, si Paul, gitubag sila ni Paul, gitagaan sila paglaom as well. Gaan sila hope. After all, who has not failed the Lord at some time or the other? So, muna ang gisulti ni Paul, after all, kinsa may wala napakyas at ubangan sa Ginoo at some time or the other. Part B, yun siya, God is faithful in spite of your sin. God is faithful in spite of your sin. So notice the vehemence of Paul's response. Yun siya, God forbid. God forbid. Literally, kaninga phrase, kung ato ning siyang i-translate sa simple way, may it never be. Dili gyud pwede. Dili gyud pwede. So, it is a strong statement made even stronger by the words. Ingon de, let God be true and every man a liar. Muna itong ibasa kanya. So, Paul's meaning here is that in spite of what man does, God will honor His promise. Ang Ginoo iyahag ng pasidunggan ang yang mga saan. Katong mga gibasa nato dire sa atong Sunday School, Jeremiah 33, napatoy Philippians, kana tanan saad na sa Dios. Buhato na sa Dios. Buhato na sa Dios. So, regardless of how wicked a man may become, the Lord will never give up on him. Amen. Bisag unsa pa ka makasasala nga anta mahimo sa tao, ang Ginoo dili gyud mo give up niya. Sayunan ka, even all the sins and failures of Israel could not make the Lord give up on them. So naay mga gipang sulti nila karon nga wala naman ang Israel karon, wala na, gipulihan na sa church. Sabi mo dili na tinuod nga pagtulunan. Hantod karong panahon na kanang mga Hudiyo pinangga pag yun sa Ginoo. Chosen people pag yun na. Samtang kita mga believers, bride of Jesus Christ. Kana na ang mga Hudiyo, wife of the God the Father. Ang sao man mo na. So, ingon na muna ingon niya, God is faithful in spite of your sin. Balikon ako. The Lord will never give up on a man when he becomes sinners. Even all the sins and failures of Israel could not make the Lord give up on them. Makaingon ta, what a blessing. What a blessing. Think with me for a moment about all the times you have sinned against the Lord. Just since you have been saved. So, nauna lang nato siguro kita kuno maghuna-huna bahin sa mga panahon nga kita nakasala batok sa Ginoo. Sukat ta na luwas. Daghantag kalapasan na himo sa Ginoo. Now, if we all were to stand up this afternoon and testify, we would all have to admit that we were guilty of many instances of sin.
kita. Kung magparog ta tubangan si Ginoo kay nakasala ko ta huna pulong buhat. However, that does not change the fact of God's promise. Wala na nakautro sa mga saad sa Dios. John 6:37, kamo ra koy basa na mo nay gisulti gyud mismo ni Jesus Christ. Mo na nakapula na dia. John 6:37, kamo basa, read. All that the Father giveth me shall come to me, and he that cometh to me I will in no wise cast out. Mo na giingon in the book of John. So God is faithful in spite of our sins. Kamo mo lang makaingon ta, praise the Lord. Makaingon ta, hallelujah to that. Remember, remember David. Si David ba, he was an adulterer, a liar, makak siya, ultimately, nahimo siya murderer, papatay man niya ang bana ni Bathsheba. But God forgive him and used David in a wonderful manner. Gigamit yun si David sa Ginoo. So, hinumdum ka siguro ni Rahab. Si Rahab, hinumdum kang Rahab. She was a rich sinner before the Lord. But God forgive her and use her for His glory. Remember, Simon Peter. Si Simon Peter, hinumdumis si Simon Peter. Katulogod niya pamakak nga kauban sila ng Jesus Christ. He sinned against the Lord in an open manner. Naan ko tao iyahang istoryahan. Hindi man may kauban na. Yet the Lord love him and forgive him and use him in a great way. The point is this. God will judge your sin. This proves that He is righteous. Mabasa nato ni Galatians chapter 6:7. However, after sin has been judged, God will forgive your sins, proving that He is bigger than your sin. Kaya atong dako pa ni siya sa atong sala. God is always ready to forgive. All He wants for is for man to get to that same place of readiness. Pasahon na gulato ng mga bersikulo ha. Galatians 6:7, kamay basa na, read. First John 1:9, read. We confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. Now we're going to 1 John 1:9. If we confess our sins, unsa man ibot pa sa confess? Kana bang kung nakasalata mo, agree lang ta sa Ginoo nakasalata. If we confess our sins, meaning mo agree ta ng kasalata sa Ginoo, ingon dai, He is faithful and just to forgive us our sins. So, sa to pa, dili gani ta moingon nga pasilo ako Ginoo, ni sulti lang ka nga nakasala ako Ginoo. Nga naman, natong panahon nga na-save ta, naluwas ta, past, present, and future sa atong mga sala. Gipasaylo na sa Ginoo. So, ingon this 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Proverbs 28:13. Kaway basa na. Read. He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth forsaken shall have mercy. Ano na siya? He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. So, mapalo ninyo na. You say, regardless of where the road of life has taken you, and regardless of the sins you may have committed, there is forgiveness and restoration in the Lord Jesus Christ. I am sure and glad that He does not throw the clay away. Naghimo ng dunay magkukulon ba, naghimo clay, daot man ang katong magkukulon na daot niya. Abi nimo, wala na gilabay, iutrog himo sa Ginoo. Jeremiah 18:4 ingon dito, og ang sudlanan nga iyang gihimo gikan sa kulunon, nadaot diha sa kamot sa magkukulon,
mao nga siya mihimo nini pag-usab nga lain sudlanan. Ingon nga daw maayo ngadto sa magkukulon sa paghimo niini. So ingon ana ang atong Dios. Number 3. Why bother with righteousness? Nga mo bother pagka nga magmatarong ka, mga pangutana. Why bother with righteousness? Now, in this next 4 verses, atong mabasa niya siya, Paul deals with an objection raised by the Jews related to the issue of sin. Related to the issue of sin. He has just revealed to them that God is glorified through the forgiveness of sin. Therefore, some have reached the conclusion that they should sin more so that God can give more glory. Notice that their line of thinking and the response of the wise apostle atong mahibal na niya. Iyon rin sa verse 5 to 8. Iyon rin. Apan kon ang atong pagkadili matarong, magpaila sa pagkamatarong sa Dios, unsa man ang atong isulti. Ang Dios ba dili matarong kinsa nagapanimalos? Ako nagsulti ingon nga tao. Verse 6. Ang Dios dili motugot kay unsaon man sa Dios paghukom sa kalibutan. Verse 7. Kay kon ang kamatuoran sa Dios labi nga midagaya pinagi sa akong bakak ngadto sa iyang himaya, ngano pa man nga ako usab paghukman ingon nga makasasala. Verse 8. ug dili hinuon sumala sa gibutang-butang kanamo ug sama sa giuyunan sa pipila nga among giingon. Magbuhat kita og dautan aron ang maayo muabot kang kansang hukom sa silot matarong. Mao na mga pangutana. Why bother with righteousness? Atong gibasa na atong verses 5 to 8. Part A. Does God condone my sin? Ang Ginoo ba gitungutan ba niya ang atong mga sala? The argument goes like this. Maringon na ni argumento ba? Since God was glorified through the sin of David, itong mabasa na ito na sa 51 verse 4, in that David's sin gave the Lord a chance to demonstrate both His justice and His grace, it stands to reason that David was helping the Lord out when he sinned. Kung na ilang masabtan na, after all, God would have never gotten a chance to show His justice or His grace if David had not sinned. Ano niya ang ilahang pagsabot na. Therefore, when I sin, I am really helping God out. Then it is unfair for the Lord to judge men when I sin, if I am giving Him a chance to prove His justice and grace. Muna niya siya ang mga argumento niya siya. Naay mga pagtulunan ba karon nga naluwas man ta pinagis grasya, then pwede rin ta magpakasala ron, total grasya man nga itong kaluwasan. Naay mga denomination yung nana ba. Okay, atong gisulti ganiya, this is a slick or argument kanang marag argumento nga kuan ba kanang minaro ba, but at the same time it is a sick argument because it accuses God of using sin for His own advantage. The whole idea is one of promoting sin so that God would be glorified when He forgives. Now, even though this is an idea contrary to everything God is, kaning idea ha nga padayon lang tang magpakasala, total mahimaya man ang Ginoo magpapasaylo nato kung makasala ta. Even though this is an idea contrary to everything God is, people still live by this philosophy. Ang mga tao nagkinabuhi ba niini nga filosofiya. Ilang gi-profess si Jesus nga nakaangkon sila ng Jesus, and then they run out to sin. Magpakasala sila. When judgment comes, then balik na po sila sa Ginoo. Balik na po sila sa Ginoo.
They asked for forgiveness, mangayo sila og kapasayloan. Then mo testify din silang nga ang Ginoo gipasaylo sila. The church praises the Lord and the cycle begins again. Ngon ana ang cycle. Now, we need for some people to make up their minds. Kinahanglan nga ang ubang tao ilang i-make up ang ilang unahuna that they had rather just be steady for Jesus. Mao na unta ang tao ba? Sa panahon nga masave ka, steady na ka diha ni Jesus Christ. Steady na ka diha ni Ginoong Hesus. Ako nagunahuna ako, nagtuo ko nga ang Ginoo mag-glorify kung siya, malipay siya when a person gets saved. Malipay yun ang Ginoo kung ang tao masave. Then, human siya na save, nagkinabuhi siya alang ni Ginoong Hesus hangtod matapos ang iyang kinabuhi. Malipay ang Ginoo. That is God's ideal plan for each of us. Mauna ang ideal yun nga plano sa matag usa kanato. Now, ayaw lang ko i-misunderstand ha. Ayaw lang ko i-misunderstand. God will forgive you if you fall. Ang Ginoo pasayloon ta kung madagma ta, magpasala ta. However, He has equipped us with everything we need to prevent us from falling. So, abin mo, basahon ni nato, basahon na to. Kana. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Kamay basa na. Verse 10, 13. Ready, read. There have no temptation taken you but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted beyond that ye are able, but will with temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Thank you. Kanang Romans 6:14. Kamay basa. Ready, read. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Okay, basahon ako ng 1 Corinthians 10:39 ingon ri, walay pagtintal nga nakaabot kaninyo gawas niya ng kasagaran sa tao. Apan ang Dios matinumanon. Kinsa dili motugot kaninyo nga pagtintalon labaw sa inyong marangan. Apan buot nga uban sa pagtintal usab naghimo sa usa ka dalan sa pag-ikyas aron kamo makahimo sa pag-antos niini. In Romans 6:14 ingon diri, kay ang sala dili makahari ibabaw kaninyo, kay kamo dili ilalom sa balaod apan ilalom sa grasya. So mao na ang naabay prevention ang Ginoo mo na nga makaingon ko, don't misunderstand me. Ingon ana ang paagis Ginoo. Ingon ang paagis Ginoo. Point B, ingon ri, God condemns all sin. God condemns all sin. Again, Paul answers their argument by saying, may it never be. Nga dili gyud mahimo. If God winks at your sin, kung ang Ginoo God mupiyong kuno siya sa atong mga sala, then He has no right to judge the world. The idea here is that all sin will be judged by the Lord. Ang talang sala, hukman yun na sa Ginoo. So, nobody gets out of this thing without having his sins judged by the Lord. Walay usang nga makagawas, nini mga butana, kung dili ta ang atong sala, dili nga kita hukman gyud ning atong mga sala sa Ginoo. There is a price on sin. Dunay presyo gyud ang sala. And that price is death. Na, ingon for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, kamatayon. Mao ni Asya kung ang tao dili gyud siya masave. Dili siya masave. Now, however, for those who have their faith in the blood of Jesus Christ, our sins have already been judged at the cross. Paminaw. Kita nga mituo sa dugo ni Jesus Christ, kinasing-kasing ang atong mga sala gihukman na dito sa cross. O
and we are saved from the wrath of God. Luwas ta gikan sa kaso sa Dios. Mao na butang sa mabasa nato sa Romans 5:9 ingon re. Nan mas labaw pa ingon nga karon gipakamatarong na pinaagi sa iyang dugo kita maluwas gikan sa kapungot pinaagi kaniya. Mao bitaw na nga kanang judgment seat of Christ, ang buhaton na sa Ginoo kung unsay nahimo nato diri sa kalibutan samtang buhi pata alang sa Ginoo tagaan tag reward. Kung atong gihimo diri wala tay atong gihimo ni dili sa Ginoo sunugon na dito. Now, kanang judgment seat of Christ dili na hukman ang atong sala diha. Ang ihatag sa Ginoo ana reward. Ngano mang dili man hukman ang atong sala diha tungod kay ang atong sala gihukman na dito sa cross niya na save ka. I hope this is very clear. So my friend, mga igsoon, just because you have not been caught or judged yet, don't get too confident. Don't get too confident. God knows what is in your life, and He knows just when, where, and how to take care of it. Yung ang polo sa Diyos, be not deceived. God is not mocked. Amen. Mao na gibasa nato sa in the book of Galatians. Part C. Does my sin exalt God? Does my sin exalt God? Again, they try to justify their sin on the basis that God is glorified through the forgiveness of sin. Mao na ang ilahang mga pamaagi sa Hudiyo. The question is, if my sins exalt God, then why does God judge me? If forgiveness glorifies the Lord, then why not sin abounds so that God can get a bunch of glory? Muna ang ilahabang argument nga magpakasala na lang sila daghan kay pag sa ilang pagkasala ma-exalt man kuno ang Ginoo mo lang una. So it goes without saying that this is a foolish question. Kanina ang mga pangutanaha masabta na to nga question ba bidong buang ba? It is a foolish question. However, we still see this kind of attitude in the church. Ma-obserbaran ni nato kay ingon dito naluwas bitaw ta, grasya bitaw ni kaluwasan na to. Total, gipasaylo naman ta sa Ginoo, past, present, and future. Magpaksala lang ta gyapon. Okay ra kay na. Mao na ang hilang huna-huna. So, it goes without saying that this is a foolish question. However, we still see this kind of attitude in the church. Na ay mga kasimbahanan karon nga, imong ana gyapon ilang kinaya. This is a doctrine known as antinomianism. Mao ni doktrina gitawag ako lang ning gisulti din para makadungog pud mo ani pero di na kinahanglan ni inyong timan-an pero mao ni ang doktrina ani niya antinomianism. It holds the idea that we can do as we please to sin because we are saved by grace. Mao na ang ilahang pagtuo. So, it says that morality and lifestyle does not matter. Since we are saved by faith, nothing could be further from the truth. Layo ra kay ning kamatuoran na. Binuang buang ni nga pangutana ba? Dili ni mao siya. Point D. God will exempt no sinner. God will exempt no sinner. The last statement Paul makes is revealing. He simply says that those who holds this kind of philosophy of life will be damned, meaning madto sa impierno, will be damned, and that they are simply getting what they deserve. Sin cannot glorify the Lord. Balik ko na ko. Sin cannot glorify the Lord. He cannot condone sin. Dili makatugot ang Ginoo sa sala. Since
tungod kay ang Ginoo balaan, ang Ginoo hukman gud niya ang sala. And since that is true, the sinner cannot rest assured that if he lives his life without a special relationship with the Lord Jesus Christ, he will die and go to hell. Muna sakit kayo. Sakit kayo. Kung ang usa ka makasala, makasiguro gud siya nga kung kana siya wala siya personal nga relationship diya sa ni Ginoong Hesukristo, mamatay siya. Padto na sa impierno. Mato siya sa impierno. So the Christian ang saved. The Christian can rest assured that a life lived half in and half out will result in a life filled with the consequences of his foolish choices. O sa Kristiyanon ba? Ang sa Kristiyanon, buotan ka, then kasala ko ka, buotan ka, kasala ka. Muani rata sa consequence sa atong foolish choices. Foolish choices. The fact of the matter is that all sinners will be held accountable by the Lord. Una ni siya. Mao nang gisulti sa Ezekiel chapter 18 verse 4. Kung masaon na, ingon dito. Ingon dito. Behold, all souls are mine. Mao nang giingon sa Ginoo. Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. Paminaw. The soul that sinneth, it shall die. Amen. The soul that sinneth, it shall die. So, mao na balaod sa Ginoo. Abi nimo, kaning balaura sa Ginoo nga the soul that sinneth, it shall die. Abi nimo, kaning balaura niya paminaw ko na lisdan po siguro siya ni kay sayunan ka ang iyang gihimo para lang dili mabayulit ning balaura kanang Ezekiel chapter 18 verse 4. Siya mismo may anhes kalibutan pinagin Jesus Christ nagpaagas og dugo dito sa cross para ang tao mutuon niya adto makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mao na ang gihimo sa Ginoo. So mao na ang conclusion sa atong mensahe. When a man is revealed to be a sinner, he can come up with some pretty creative way to try and justify his sin. Gusto lang ako pabalo, God knows everything. God knows. Manindog tama kaputa. Amahan naman langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa mensahe nining kahaponon. Ako nangamuyo, Lord, nga mulugdag niya sa mong kasing-kasing, Amahan. Kay kaning mga pangutanaha, Lord, nga gitubag ni Paul sa mga Hudiyo, laag gihapon ni nga pagtulunan karon. Naot pa Ginoo nga malugdang niya sa mong kasing-kasing, kaning nga mensahe karon, o akong gipangamuyo, Lord, nga amo ning mahimo nga giya sa among pagkinabuhi Ginoo isip Kristohanon. Amahan mo langit nun akong gipangamuyo kanimo Ginoo nga ikaw Ginoo kiling sa imong idulungog karong kahaponon. Hangyoon ako ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, then paki-istorya sa Ginoo. Pag-istorya sa Ginoo. Kung doon na kay mga nahimo diha nga mga kalapasan, confess to the Lord. Isulti si Ginoo. Confess to the Lord. Ingon ang pulong sa Dios, pasayloon ka sa Ginoo. Let's do it this afternoon. Amahan naman langit noon, buhay na ko nga Dios. Nining kahaponon, Amahan, ang imong mga anak, Lord, nasa ilang ta sa tagsa kalingkuranan. Kung unsa man ang ilahang gisulti diha kanimo, Lord, kagae silang pagtagad nga makiling ang imong idulungog, Amahan, alang sa tinguha silang kasing-kasing. Ang ipangamuyo kanimo Ginoo nga kining mensahe nga mulugdag ni sa among kasing-kasing kaming tanan. Ug akong gipangamuyo, Lord, nga personal nila akong pangamuyo nga ikaw nga among Ginoo magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha, Amahan, akong gipangamuyo nga ikaw nga among Ginoo maghimo sa imong naw nga magsidlak nga nas matag usa ug magmadagayon sa grasya ana sa matag usa. Katulo, Amahan, akong gipangamuyo kanimo nga ikaw nga among Ginoo magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa ug kalinaw. Ning katapusan mga adlaw, Amahan, liguna among pagtuo diha kanimo. Ning katapusan mga adlaw nga kami magasimba gyud nimo kanunay sa panahon nga dunay simba, Amahan.
Akong gipangamuyo Ginoo ang mga kaigsunan namo nga maglakaw tungod sa ilang trabaho, ikaw mag-auban kanila o proteksyon na sila amahan. Akong gipangamuyo kanimo Ginoo ang imong grasya ug kaluoy maangkon sa matag usa nga niya karong kaponon. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo ang tanan ini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among buktong personal man luwas. Amen. Okay. Kota.